Okay, so dito naman tayo ngayon sa tanong naman from Luigi Anthony Plaida. Bro, may tanong dito na INC. Bakit daw di agad sinabi ni Kristo na siya ang Diyos? At saan daw mababasa na ang Holy Spirit ay Diyos? Okay, Brother John Ray. Brother John Ray. Hindi ako narinig ni Brother Ay, John Ray. nagsasalita na ako, nakausal yung mic ko. Sorry bro, Jando. Dapat maunawaan natin ang context mga kapatid, bakit ganun ang paraan ni Panginoong Kristo, no? Dahil unang-una, kung babasahin natin ang Ebanghelyo, ang pagkakakilala ng mga Hudyo sa Diyos, isa lang. At yun lang ang Ama. Kaya nga, tuwing nagpapakita ng kabalagahan si Panginoong Kristo, galit na galit sila kasi may mga instances na pinapahiwatig ni Panginoong Kristo yung kanyang pagka-Diyos at kanya pang sinasabi na siya ay anak ng Diyos, no? Nagwawala na nga ang mga Hudyo kasi nga ang pagkakakilala talaga nila sa Diyos isa lang, Diyos Ama. Yung ang sinabi ko kanina sa 32:6 ng ano pala yun, Deuteronomy, no, 32:6, basahin mo natin. Ang pagkakilala talaga nila sa Diyos, Ama lang. According sa sinabi ni Moses, alam mo naman natin mga Hudyo, paki-Moses yan, no? Ama lang ang pagkakilala nila sa Diyos Basahin natin sa ang dating Biblia. Sabi dito, ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon o mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong Ama, no? Na tumatangkilik. So ang Diyos nila ay God the Father, no? Ang Ama. Even in Malakias 3:10, ganun din, Ama. Iisa lang ang Ama. Basahin natin Malakias. Ito ang pagkakilala ng mga Hudyo sa Diyos. Maliban sa mga propeta kasi, ang mga propeta kasi, kilala na nila na hindi lang isang persona ang Diyos Pero yung mga Hudyo na mga simpleng tao lang, wala silang kalam-alam dito, no? Malakias 2:10 ba yun? 3:10. Wait lang nga, 2:10. 2:10 yata, no? Sa 2:10 ng Malakias, sabi dito, wala ba tayong lahat na isang Ama, isa lang talaga na Ama? Hindi ba isang Diyos ang lumalang sa atin? So there's only one God, and that one God is one Father, no? Yun ang pagkakilala karamihan ng mga Hudyo na hindi talaga pinagkalooban ng Diyos na makilala kung ano talaga ang tunay na pagkakakilala ng Diyos. Kasi ang Diyos kasi na nagpakilala sa kanyang sarili sa tao, dahan-dahan. Dahan-dahan kasi ang ano ng tao kasi yung knowledge ng tao is limited, no? Limited. So from the Old Testament, dinahan-dahan ng Diyos ang pagpapakilala sa kanyang sarili. So nung dumating na si Panginoong Kristo, alam niya kung anong mindset meron ng mga Hudyo Alam niya kung anong mindset meron ng mga Hudyo. So, hindi niya claim agad sa kanya sarili na siya ay Diyos, no? Kasi nga isa lang ang kanilang paniniwala sa Diyos, yun ang Ama. Yan ang reason. Kaya hindi niya kiniklaim na Diyos ako. Kasi lalabas blaspheme talaga. Baka hindi na nila mapigilan, baka talagang patayin nila si Panginoong Kristo kung i-claim ni Panginoong Kristo yun. Kasi blaspheme sa kanila is sentence to death. 'Di ba? Kung i-claim talaga ni Panginoong Kristo, talagang papatayin siya. Kaya nga dinadandahan niya na ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili, anak. Kasi ama nga di ba? Ang pagpapakilala niya sa sarili, anak. Anak. Ngayon, nung nagpakilala siyang anak, anong sinabi ng mga Diyos sa kanya? Pinapantay mo yung sarili sa Diyos. 'Di ba? Nagpapakilala kang anak ng Diyos. Kaya nga anong ginawa ni Panginoong Kristo? Ba't niyo ako pinaparatangang nag-blaspheme kung magpapakilala kong anak? Di ba sa
Sa kasulatan, ang mga ang ang pinagkatiwalaan sa salita ng Diyos ay tinawag ng mga anak ng Diyos. Kaya nga hindi nila mapatay-patay si Panginoong Jesucristo kasi nga mayroon siyang panlaban sa kung ano man yung mga maling interpretasyon ng Hudyo. O, kaya hindi niya binulgar sa kanyang sarili na siya ay talagang sabi niya ako ay Diyos, no? Maliban sa mga version ngayon kasi mga version ano na ang mga mga scholar na nag-ano diyan, nag-translate. Pero sa original na sinulat ng mga apostol, wala talagang sinabi si Panginoong Jesucristo na ako ay Diyos. Puro dahan-dahan niyang ipinapaunawa sa mga Hudyo. Kasi again, ang Hudyo, isa lang ang kanilang paniniwala na Diyos, yun lang ang Ama. No? Kaya sa Ebanghelyo, kung babasahin mo, every time may pinapakita si Panginoong Jesucristo na kababalagan, hindi sila naniniwala na yun ay galing sa Diyos. Kasi isa lang ang nagpapagaling, yun ay ang Diyos. Mm. Tapos, pinapantay mo yung sarili sa Diyos. Nagalit sila. Bakit mo pinapantay yung sarili sa Diyos? No? Ayaw nilang maniwala na si Panginoong Jesucristo ay tunay na anak ng Diyos, mga kapatid. Yun ang reason nga, ang pakilala ni Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili, anak ng Diyos. Yan ang pakilala niya sa mga Hudyo. Anak siya ng Diyos. Kasi nga, ayon sa basahin lang natin John 10, no? John 10. John 10, umpisahan natin sa 30. Sa 30 natin umpisahan kung saan sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Dito niya pinapakilala ng kanyang sarili. Sabi dito, ako ang Ama at ay isa. Ako ang at ang Ama ay isa. Nung sinabi na niya na ako at ang Ama ay iisa, so ano ang response ng mga Hudyo? Nagsidampot uli sila ng mga bato, ang mga Hudyo upang siya'y batuin. Bakit? Kasi pinapantay daw ni Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa Diyos. Kasi nga, iisa lang ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Ang Ama lang. No? Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Oh. Ano ang sinagot ng mga Hudyo? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpakunwari kang Diyos. Yan ang iniingatan ni Panginoong Jesucristo. Na kung ipapakilala niya kanyang sarili ng lantaran na siya ay Diyos, talagang hindi mag-aano ang mga Hudyo, hindi magpipigil. Kasi blaspheme na sa kanila yun. Kasi isa lang ang pinaniniwalaan nilang Diyos. No? Isa ka lang tao, pero nagpapakunwari kang Diyos. Yun ang tingin nila kay Panginoong Jesucristo, nagpapakunwari. Kaya hindi niya sinasabi ng lantaran na siya ay Diyos sa mga Hudyo. No? Pinadandahan niya ipaunawa kung bakit siya Diyos. No? So anong sinabi sa 34? Sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Palaging kinukontra ni Panginoong Jesucristo yung mga maling unawa nila. No, kung nagpapakilala akong Diyos, tapos ayaw niyong paniwalaan ako, di ba sa kasulatan niyo, sinabi din na ang mga tao ay Diyos din. So, nire-reverse cycle sila ni Panginoong Jesucristo kaya hindi nila mapatay-patay. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng mga salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. So, sa tingin ng mga Hudyo, namumusog si Panginoong Jesucristo, nagpakilalang Diyos, kahit tao lang. Kaya, ibinalik ni Panginoong Jesucristo yung argumento. Bakit sa kasulatan niyo, yung mga Nobel, o yung mga judge, yung mga hari, tinawag na mga anak ng Diyos. Dapat, tapos ako, pag magsinabi kong magpapakilala akong anak ng Diyos, babatuhin niyo ako. Nire-reverse ko sila, mga kapatid. So, ang pinaka-reason kung bakit hindi talaga nagpakilala si Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo na Diyos, dahil nga, ang pagkaunawa ng mga Hudyo sa Diyos ay Diyos Ama lang. No, Diyos Ama lang ang kanilang paniniwala. At hindi sila naniniwala na si Panginoong Jesucristo ay Diyos. Yun ang reason. Pero maraming ginawa si Panginoong Jesucristo na even ang mga Hudyo alam na Diyos lang ang may kakayahan nun. Tulad nung nababasa niya ang puso, nagpapagaling ng mga may sakit, nagbuhay ng mga patay, etc. etc. Ang daming mga milagro na ginawa si Panginoong Jesucristo na Diyos lang ang may kakayahan.
Pero yun nga, no, they were blinded by their arrogance and pride or whatever meron sa mga Hudyo, no? Kaya hindi nila makuhang paniwalaan si Panginoong Jesucristo. So ang reason kung bakit hindi siya nagpakilalang Diyos, dahil sa panahon na iyon, si Panginoong Jesucristo, dinadahan-dahan niya ipaunawa sa mga Hudyo kung ano siya, no? Hindi niya kiniklaim sa kanyang sarili kasi alam niya na hindi kayang tanggapin ng mga Hudyo kung ipapakilala niya na siya ay kung sa baga lantaran niyang sabihin na ako ang Diyos. Yun ang iniingatan ni Panginoong Jesucristo kasi alam niya na ang pag-iisip ng tao ay na mababa lang. So nililevel ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa level ng mga tao. Kaya nga siya nagpakumbaba, no? Isa pa, ang gusto kasi ng Panginoong Jesucristo, ang gusto ng Diyos sa atin, yung tayo mismo ang kumilala sa Kanya. Hindi yung dahil nakilala natin siya kaya tayo kumilala sa Kanya. Hindi ganun. Kung maalala nyo sa Ebanghelyo ni Apostol John, kung saan sinabi niya kay Thomas, nung nakita na ni Thomas si Panginoong Jesucristo, na tunay nga siyang muling nabuhay, anong sinabi ni Thomas? Panginoon ko at Diyos ko. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo sa kanya? Naniniwala ka na dahil nakita mo ako. Sinasabi ko sa inyo, mapalad ang hindi nakakakita pero naniniwala, no? Sa part ng tao, to see is to believe, but sa part ng God, to believe is to see. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Na maniwala tayo na si Panginoong Jesucristo ay Diyos, hindi dahil nakita natin siya, kundi dahil siya ay Diyos talaga na ating pinaniniwalaan. Yun ang isa sa aral kung bakit hindi siya nagpapakilala lantaran sa mga Hudyo na Diyos. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-meto. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.